Hi everyone! Ang question natin ngayon ay galing sa FB group na Civil Service Exam 2023 Community. So random math problem number 13. So the average of four numbers is 45. If you take a certain number out of 4, the new average will be 50. Find the number. Okay, so para sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. And kung gusto niyo po ng free reviewer, punta lang po kayo dito sa FB group na minamanage ko. Ayan, Civil Service Exam /Let Review for Mathematics. Punta lang po kayo dito sa files. Ayan, so makikita nyo na po ang mga free reviewer dyan. I-download nyo lang po. Okay, so ito click nyo lang tong tatlong dot and then download. Then sa featured, punta po kayo sa featured, meron po diyang mga Google Docs para makapag-practice kayo. May mga mock test dyan, puro mga tungkol lang sa math para makita nyo agad ang inyong mga score. Okay, so may anim po ko dyan na Google Forms para makapag-practice kayo. Okay, so balikan na natin ang ating problem. Okay, so the average of four numbers is 45. If you take a certain number out of 4, the new average will be 50. Find the number. Okay? So ano ba ang formula ng average? Average or mean. So ang formula ng average or mean, symbol for mean ay x bar. So ang formula niyan ay summation of x over n. So i-add lang natin lahat yung numbers then i-divide kung ilan sila. Okay, so substitute lang natin dito sa ating formula. So average of four numbers is 45. Okay, so therefore we have 45. So yun yung average, yung mean equals average of four numbers. So divided by 4. So tapos meron tayo ditong summation of x. Okay, so yan ang pinaka formula natin. 45 is equal to summation of x over 4. So 45. If you take a certain number out of 4, the new average will be 50. Pag tinanggal daw yung isang number, ang new average na ay 50. So find the number. So let the number ay x na lang ang ilalet na natin na number. Tatanggalin daw yung isang number, ang magiging average na ay 50. So, pag tinanggal yung isa, so syempre itong 4 mababawasan. Magiging 3 na lang dahil ni-remove nga natin yung isa. So, therefore, ang magiging new equation natin, yung 45 magiging 50 na siya. Yung summation of x, so summation of x pa rin pero babawasan natin ng isa, yung x na tinanggal natin. So, summation of x minus x. So, ito yung summation of x, ito yung total ng numbers. Okay? Divided by 3 na lang ito. Okay, so ngayon, masasolve na natin yan. Ito yung ating equation number 1. So ito yung equation number 2 natin. Okay? So solve natin yung summation of x dito para magagamit natin ito. Okay, so multiply natin both sides by 3. So multiply both sides by 3 para mawala yung denominator natin na 3. So wala na tong denominator na 3. So we have 3 times 50, that is 150 equals summation of x minus x. Okay? So dito sa equation number 1, multiply natin both sides by 4, itong equation number 1, para mawala si denominator na 4. Masosolve natin itong summation of x natin. Okay? So ang summation of x, ang value niya ay 4 times 45. So 4 times 45, ilan ba yan? So 45 times 4, so that is equal to 20. 4 times 4, 16, 180. So, ang summation of x ay equal sa 180. So, therefore, we have 150 equals summation of x. So, that is 180 minus x. Okay, so solve for x. So, ilipat natin si 180 sa kabilang side. Pag-combine natin yung dalawang numbers. So, minus 180 to both sides. So therefore, 150 minus 180, that is negative 30 equals negative x. So dahil negative sila parehas, magiging x is equal to positive 30. So therefore, ang number na hinahanap natin ay 30. Para ang average ng 45, ng 4 numbers ay 45, magiging mas mataas siya. So, syempre dapat ang tatanggalin natin, mas mababa sa 45 dapat yon. Okay? So, doon pa lang sa question na ito, 4 numbers, ang average ay 45. Ang nangyari, tinanggal yung isang number, lumaki. So, ibig sabihin, ang tinanggal natin, mababa dapat sa 45. So, ayan, mababa sa 45,
30 yung final answer natin. Okay, so thank you for watching. So sana nagustuhan nyo ang explanation tungkol sa average problem kanina, and kung meron kayong question, i-comment nyo lang dito sa aking channel, sa FB group, sa Messenger, sa GC. Comment nyo lang and tatry nating sagutan ang inyong mga math question. So thank you for watching.